Breaking news mga kabayan, BRP Teresa Magbanua nananatiling nakadeploy sa coast ng Zambales para palayasin ang mga Chinese Coast Guard. Pangalawang breaking news, Amerika at United Kingdom may bagong pag-atake na naman sa Yemen. Pangatlong breaking news, ayon sa Philippine Coast Guard, maaring ma-infringe din ng China ang ibang exclusive economic zone ng ibang mga bansa kung mananatiling nakadeploy ang China Coast Guard sa Pilipinas. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang BRP Teresa Magbanua ay nananatiling nakadeploy sa baybayin ng Zambales upang hadlangan ang ilegal na presensya ng Chinese Coast Guard sa lugar. Sa isang pahayag nitong Sabado, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na ang isang barko ng CCG na may number na 3304 ay iligal na naglalayag sa humigit kumulang 70 hanggang 80 nautical miles sa baybayin ng nasabing lalawigan. Ayon pa sa kanya, ang hindi natitinag na presensya ng Teresa Magbanua ay naaayon sa policy direction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hadlangan ang normalization at legitimization ng mga iligal na aksyon ng CCG na maaaring humantong sa paggigit ng kontrol sa karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ang patuloy daw na pagbabantay ng BRP Teresa Magbanua ay nagsisilbing proactive measure upang matiyak na ang mga mangingisdang Pilipino ay maaaring magsagawa ng kanilang mga activities nang walang inaalalang mga banta ng harassment o intimidation. Ang pag-deploy ng White Ship ng PCG ay nagbibigay diin sa commitment na i-monitor at i-maintain ang visible presence upang hadlangan ang mga iligal na aktibidad ng Chinese Coast Guard habang patuloy na sumusunod pa rin sa mga principles of restraint at non-provocation. Noong Miyerkules, iniulat ng PCG ang mga namataang sasakyang pandagat ng CCG na may number na 3103 na patungo sa Zambales upang palitan ang CCG 5901 na kilala din sa tawag na Monster Ship. Ito ay matapos ang 5-day incursion nito sa karagatan ng Pilipinas. Samantala, sa iba pang mga balita, sa panibagong act of aggression laban sa Yemen, ang Estados Unidos, United Kingdom at ang rehimeng Israeli ay nagsagawa ng bagong hanay ng mga pag-atake sa teritoryo ng Arab State. Hindi bababa sa 6 na tao ang namatay at mayroon ding isang nasugatan kasunod ng mga airstrike na inilunsad ng US, UK at ng rehimeng Tel Aviv sa lalawigan ng Al-Hudaydah ng Yemen. Binigyang diin ng mga opisyal ng Yemeni na hindi sila papayag na hindi mapaparusahan ang sino man na gumawa ng agresyon laban sa Yemen. Dinagdag pa na ang armed forces daw nila ay capable na depensahan ang kanilang bansa. Dineklara ng mga Yemeni ang kanilang open support para sa pakikibakan ng Palestine laban sa pananakop ng Israel mula nang maglunsad ang rehimen ng isang mapangwasak na digmaan sa Gaza noong October 7, 2023. Naganap ito matapos magsagawa ng surprise retaliatory attack ang Palestinian Resistance Movement sa kanilang teritoryo. Ang operasyon na ito ay tinawag nilang Operation Al-Aqsa Storm na against sa sinasabing occupying entity. Sinabi ng Yemeni Armed Forces na hindi nila ititigil ang kanilang mga pag-atake hanggang hindi rin humihinto ang Israel sa ground at aerial offensive nito sa Gaza, na pumatay naman sa halos 28,000 na mga tao at halos 68,000 na mga sugatan. Ang Estados Unidos at Britain noong Disyembre ay nag-anunsyo ng isang koalisyon ng militar upang targetin naman ang Yemen bilang suporta nito sa Israel. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Philippine Coast Guard noong Linggo na maaaring malabag ng China ang exclusive economic zone ng ibang mga bansa kung ang mga vessel deployments nito sa Philippine waters ay mananatiling unchallenged. Ito ay matapos bumalik ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa EEZ ng Pilipinas sa South China Sea at sinubukang lumapit sa baybayin ng Zambales. Ang layunin ng Beijing ay
inormalize ang mga naturang deployment. At kung ang mga pagkilos na ito ay hindi mapapansin at hindi masusugpo, ito ay magbibigay daan sa kanila na baguhin ang kasalukuyang status quo. Pahayag ni Philippine Coast Guard spokesman J. Tristan Tariela. Minarkahan ng PCG noong Sabado ang ika-8 araw ng monitoring and vigilant pursuit sa mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard na illegal na nag-ooperate sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Unang iniulat ng PCG ang presensya ng CCG 5901 noong January 5, kung saan sinasabing kaagad nitong ipinadala ang 44.5 meter BRP Cabra matapos ma-detect ang monster ship gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon sa PCG, ang erratic movements ng barko sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay nagpapahiwatig na hindi ito kabilang sa innocent passage. At idinagdag na ito ay nagsasagawa ng law enforcement operation kung saan inaangkin nito ang jurisdiction sa mga katubigan bilang pag-aari ng People's Republic of China. Noong hapon ng January 8, sinabi ng PCG na ang monster ship ng China ay umalis sa baybayin ng Zambales at nakatakdang palitan ng China Coast Guard 3103 na umalis naman sa Guangdong Province noong January 7. Ngunit noong January 9, sinabi ng PCG na ang China Coast Guard vessel 3101 ay pinapalitan ng sasakyang pangdagat na 3304 na illegal namang naglalayag sa 70 hanggang 80 nautical miles sa baybayin ng Zambales noong January 10. Ano ang gagawin mo kung may ibang bansa na gustong angkinin ang teritoryo mo? Mahalaga pa rin ang tanong na ito. Lalo na't sinubukan ng Russia na sakupin ang Ukraine at may banta ang Venezuela na angkinin ang malaking bahagi ng Guyana. Huwag nating kalimutan na hindi rin nagdadalawang isip ang United States na maglunsad ng mga military campaign laban sa ibang bansa. Naranasan ito ng Iraq at Afghanistan noong 20th century. Laging may mga leader na gustong palawakin ang kanilang kapangyarihan o sakupin ng ibang bansa para sa nationalistic o personal glory. Kailangan maging maingat ang mga leader sa pagpili ng target. Kapag mali ang kalabang kanilang napiling banggain, baka mapunta sila sa digmaang hindi nila kayang ipanalo. Kaya naman tignan natin ang 8 bansa na halos imposibleng sakupin sa taong 2024. Pero bago tayo magsimula, may ilang paalala. Ipinapalagay natin na ang pagsalakay ay paggamit ng mga puwersang militar para sakupin ang teritoryo ng ibang bansa. Hindi ito tungkol sa pagpapakawala ng nukes para wasakin ang teritoryo at pagkatapos ay aangkinin ito. Hindi yung pagsalakay. Magiging mitya ito ng pandaigdigang tunggalian. Pangalawa, hindi lang tungkol sa pagsalakay sa teritoryo ng isang bansa ang pinag-uusapan natin. Para sa isang tunay na pagsalakay, kailangan mong talunin ang kalaban at ipataw ang iyong kontrol sa teritoryo para hindi na ito makabangon at labanan kang muli. Ang pagsalakay ay tungkol sa kontrol at may ilang bansa sa listahang ito na nagpapakita ng ganitong mindset. Simulan natin sa isang bansang imposibleng sakupin at ganun pa rin sa pagpasok natin ng 2024. Laging advantage ng Russia ang laki ng teritoryo nito sa loob ng maraming siglo at napapanahon pa rin ito. Ito ang pinakamalaking bansa sa mundo pagdating sa lawak ng lupa at malayo pa sa mga sumunod. Ayon sa World Population Review, ang Russia ay may lawak na 10.63 million square miles at kumukuha ng higit sa 11% ng lupain ng mundo. Ang susunod na pinakamalapit na bansa ay ang Canada na may 6.2 million square miles ng teritoryo. Pero hindi lang ang laki ng Russia ang dahilan kung bakit imposibleng sakupin ito, kundi pati na rin ang kanilang klima. Sobrang lamig sa Russia tuwing taglamig. Ayon sa Reuters noong December 2023, ang Siberia, isang malawak na rehiyon sa Russia at Kazakhstan, ay nakapagtala ng napakalamig na temperatura na negative 68.8 degrees Fahrenheit. Sa parehong panahon, naranasan ng Moscow ang record na dami ng snowfall. Kaya hindi lang kailangan dumaan sa malalawak na lugar para makalapit sa mga pangunahing lungsod ng Russia, kundi kailangan din nilang maghintay sa mga mas maiinit na buwan ng taon o maglakad sa mga temperature na sobrang lamig para sa mahabang panahon.
At habang nangyayari ito, haharapin nila ang mga puwersa ng Russia na eksperto sa cold weather warfare, habang ang invading force ay nagtatangkang mag-usad kahit kaunti, aatakihin sila mula sa ere habang umatras ang Moscow sa kanilang mga fortification. Kung sakaling makalampas ang mga ground troops sa snowfields, magiging pagod na sila at kailangan harapin ang mga puwersa ng Russia na well-rested at fortified. Hindi maitatanggi na ang Russia ay sobrang lamig para sakupin. Mas lalo pang bumaba ang posibilidad kung susubukan ng isang bansa na sakupin ito mula sa hilaga. Ang malaking coastline ng Russia ay maaaring magmukhang magandang prospect para sa coastal invasion, pero kailangan pa rin dumaan sa Arctic Ocean. At ano ang ibig sabihin nito? Mas malamig na temperatura habang sinusubukan nilang depensahan ang Russia. Mayroon ding maliit na issue ng Russia na isa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Ayon sa Global Firepower, pangalawa ang Russia sa mundo sa lakas ng militar, nasa likod ng Estados Unidos na may higit sa 1.2 milyong tao sa kanilang militar na nakakalat sa active forces, reserves at paramilitary troops. Kahit sa isang himala, kung makakalampas ang isang invader sa terrain, haharapin nila ang isang hukbo na malamang ay tatambakan sila sa dami. Dagdag pa rito, ang agricultural sector ng Russia, lalo na ang grain industry, ay nagbibigay ng sapat na pagkain para maging self-sufficient ang bansa. Kaya magkakaproblema ang invader dahil ang militar ng Russia ay maghihintay at hahayaan ang kanilang mga kalaban na mapagod bago sila palayasin. Kaya ang Russia ay maaasahan sa laki ng teritoryo nito para labanan ang mga invader. Ang susunod na bansa sa listahan ay hindi kasing laki pero malayo sa pagiging maliit at mas marami ang populasyon. Ito ang China. Kapag pinagsama ang active military personnel ng China kasama ang kanilang reserves at paramilitary, umabot ito sa 3.135 milyong tao. Ayon sa Global Firepower, pangatlo ang China sa pinakamalakas na militar sa mundo. Dagdag pa dito, ang China ay isang bansa na may higit sa 1.4 bilyong tao, na higit sa 600 million ang fit para sa military service at 19.7 million ang umabot sa military age kada taon. Ngayon, malinaw ang problema para sa isang invading force. Mas marami ang tao sa China na pwedeng ilaban sa sinumang papasok sa teritoryo nito kumpara sa halos kahit anong bansa sa mundo. Pero hindi sapat ang manpower lang para labanan ang pagsalakay at aware ang China dito. Kaya naman ang presidente nitong si Xi Jinping ay naglaan ng mga nakaraang taon para i-overhaul ang militar ng bansa. Ginagawa itong modernized para makipagsabayan sa kahit sinong militar sa mundo. At tuloy-tuloy ang pagdating ng equipment. May nukes ang China, pati na rin Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs. May fleet ng modern helicopters at fighter jets at isang powerful navy na pangunahing nakatuon sa pagprotekta sa kanilang coastline. Hindi matitinag ang military-industrial complex ng China. Naglaan si Xi ng 227.79 billion para sa militar ng China noong 2023. Pero ang totoong budget nito ay maaaring malapit sa 700 billion kada taon kapag isinasaalang-alang ang purchasing power nito. Halimbawa, ang China ay gumagastos ng tungkol sa 1/16 ng ginagastos ng Amerika para sa average na sundalo. Ibig sabihin, kaya nitong mapanatili ang malaking puwersa nito sa maliit na halaga kumpara sa bansa na malamang ay pinakamalaking banta nito. May issue rin sa terrain. Ang mountainous terrain ng China ay isa sa pinakamalaking advantages nito dahil umaasa ito sa sariling geography para pigilan ang anumang malaking mechanized forces. Alam din ng China ito kaya nagtatayo sila ng malaking mechanized force para labanan ang sinumang makakalusot sa terrain na ito. Mahirap i-invade ang China. Ang India ay pwedeng tingnan bilang option pero alam ng China ang banta na ito. May mga sundalo sila sa Line of Actual Control o LAC para ipakita sa mga invaders na hindi sila makakapasok ng walang laban. At kahit pagsalakay mula sa dagat, mahirap din dahil sa malaking naval fleet ng China na may 730 ships,
kasama ang higit sa 100 patrol vessels at 78 submarines. Ang konsepto ng datong o Great Unity ay nangangahulugang pagtutulungan para sa kabutihan ng nakararami. Ito ang pilosopiya na ginagamit ni Xi Jinping para palawakin ang kapangyarihan ng China at hikayatin ang military na ipaglaban ang bansa laban sa anumang pagsalakay. Ngayon punta tayo sa Mongolia. Ito ay hindi ganoon kalakas na militarily. Nasa ika-79 na lugar ito out of 145 global firepower ranking na may 35,000 na sundalo at halos walang air force. 6 lang ang combat-ready craft. Wala ring navy ang Mongolia dahil landlocked ito. Ibig sabihin, walang coastal invasion na pwede mangyari. Kaya, hindi na nila kailangan mag-aksaya ng resources sa depensa sa dagat. Pero, ang Mongolia ay nakita na ang matinding pagbagsak mula sa dating trono nito bilang sentro ng isa sa pinakamalaking imperyo sa Asya. At ang kakulangan nito sa military force ay magmumukhang madaling target ito para sa invasion, kung hindi lang dahil sa isang bagay, ang dalawang bansang katabi nito. Nasa pagitan ng Russia at China ang Mongolia, at matalino ang mga leader ng bansa na nakakuha sila ng pabor mula sa dalawang ito. Ayon sa mga diplomat, ang kooperatibong ugnayan ng Mongolia sa parehong bansa ay matagal na bago pa man si Putin at Xi, hanggat napapanatili nila ang balanse. Walang banta ng invasion mula sa alinman sa dalawa. Sa katunayan, parehong may malaking mawawala ang Russia at China kung sakaling mag-invade ang isa sa Mongolia. Classic na paraan ng depensa ito. Befriend the biggest guys in the yard. Ang Mongolia rin ay mayaman sa resources, may mga coal at fluorite deposits kasama ng iba pang mahahalagang metal tulad ng copper, silver at gold. Malakas ang trade relationships ng Mongolia sa Russia at China na nagbibigay sa bawat isa ng access sa mga resources na ito at wala sa kanila ang magiging masaya kung ang isa ay maglulunsad ng invasion. Susubukan ng China na pigilan ang Russia at lalaban ang Moscow laban sa Beijing. Dahil dito, nasa interesanting posisyon ang Mongolia na umasa sa isa para depensahan laban sa isa pa, habang nakadepende rin sa parehong bansa para depensahan ito laban sa anumang iba pang bansa na maaaring magtangkang mag-invade. Mayroon din itong ilang geographical advantages. Ang Hengyang Mountains ay umaabot ng halos 500 miles sa northwest at southeast ng Mongolia, na nagpapahirap para sa kahit anong bansa na maglunsad ng air attack. Kung sa lupa maglalakbay ang mga invaders, kailangan nilang dumaan sa malawak na steppes na hindi lang malamig kundi tuyot din na may kaunting ulan para suportahan ang mga sundalo. Sa katunayan, ayon sa National Geographic, ang pangunahing dahilan kung bakit nagawang magtayo ni Genghis Khan ng imperyo mula sa Mongolia ay dahil sa 15 taong sunod-sunod na mild weather at helpful rains na nagbigay daan sa kanyang mga tropa na tumawid sa steppes papunta sa ibang teritoryo. Hindi madaling sakupin ang teritoryong ito, at kung isasama pa ang mga alyansa ng Mongolia sa China at Russia, parehong may self-interest. Walang malaking banta sa bansang ito na nasa malayo at puro matataas na bundok. Ngayon, lilipat tayo sa isang bansa na ilang beses nang sinubukang sakupin pero palaging nabibigo, ang Vietnam. Maaring nagtataka kayo kung paano napasama ang Vietnam sa listahan. After all, nagawang sakupin ng France ang Vietnam, na tinuring itong teritoryo nila noong kalagitnaan ng 19th century. Pero ang European superpower ay wala na sa kontrol ng bansa. Ganon din ang United States na naglunsad ng sarili nitong failed invasion noong 1960s at pati na rin ang China na sinubukang sakupin noong huling bahagi ng 1970s. Bakit nabigo ang mga invasions na ito? Ang simpleng sagot ay dahil hindi tumitigil ang labanan sa Vietnam kapag sinubukan ng puwersa ng mananakop na sakupin ito. Ang France, na humawak sa bansa ng halos isang siglo, ay natutunan ito ng first hand ng pinangunahan ni Ho Chi Minh ang 4 na buwang siege laban sa Dien Bien Phu garrison nila noong 1954. Bumagsak ang Dien Bien Phu at umalis ang mga Pranses. Malinaw na napagdesisyonan na masyadong maraming abala ang Vietnam.
Natuto rin ng US ng parehong aral sa kanilang invasion. Nagsimula noong 1964, kasunod ng Vietnamese attack sa USS Maddox at natapos sa paglagda ng Paris Peace Accords noong 1973. Sa loob ng isang dekada, ang mga guerrilla warfare tactics ng Vietnam ay ginawang halos imposible para sa US na manalo sa digmaan. Pinilit ang mas malaking bansa sa isang battle of attrition na masaya itong iniwan. Sa China naman, sinubukan nitong palayasin ang mga puwersa ng Vietnamese mula sa Cambodia noong huling bahagi ng 1970s. Nabigo ito dahil sa banta ng Soviet Union, dahil mas mahusay ang battle-hardened Vietnamese troops kumpara sa People's Liberation Army o PLA noon. Sa madaling salita, lumalaban ng husto ang Vietnam. Lumalaban ito para pigilan ang mga mananakop na pumasok, at kapag nakapasok na sila, lumalaban ito para palayasin sila. Ang pagpapanatili ng presensya sa Vietnam ay nangangailangan ng constant alertness dahil maaaring mangyari ang isang atake anumang sandali. Pero hindi lang yan. Natutunan ng mga puwersang Amerikano noong kanilang invasion na ang pakikipaglaban sa mga sundalong Vietnamese sa Vietnam ay hindi madaling gawain. Ang bansa ay puno ng malalalim na jungle terrain na nagbibigay ng sapat na camouflage para sa guerrilla warfare at kasing delikado para sa mga sundalo tulad ng mga Vietnamese fighters na nagtatago sa loob nito. Anumang puwersa na nais sakupin ng bansa ay kailangang harapin ang jungle problem at wala pang bansa ang nakatuklas ng trik dito. Kaya hindi imposible na sakupin ng Vietnam. Ipinapakita ng kasaysayan na maaaring pumasok ang ibang mga bansa ng madali, pati na rin magtatag ng malakas na presensya ng militar. Pero ang pakikipaglaban ng digmaan doon at ang pagdepensa laban sa mga sundalong hindi titigil sa pakikipaglaban ay ginagawang imposibleng target ang Vietnam para sa invasion dahil hindi mapapayapa ang mga tao. Tulad ng Vietnam, ang Afghanistan ay may mahabang kasaysayan ng pagpapaalis ng mga mananakop, alinman sa mga hangganan nito o sa pagpapaalis sa kanila kapag nakapasok na. Natutunan ito ng Britain noong sinubukan nitong sakupin noong 1840s. Sa puntong ito, ang British Empire ay nasa rurok na ng kapangyarihan. Naipakita na nila na kaya nilang sakupin halos anumang bansa at gawing kolonya ito. Pero hindi ganun sa Afghanistan. Ang kombinasyon ng magaspang na terrain ng bansa at walang patawad na panahon, kasama ang nahahating politika nito na nagpapatuloy hanggang ngayon, ay ginawang halos imposible na masakop ang Afghanistan. Noong sumunod na siglo, nang sinubukan ng Soviet Union na sakupin ito, nalampasan nila ang ilang terrain problems sa pamamagitan ng airdropping ng mga sundalo sa bansa. Nagtagumpay sila sa paglason sa pangulo ng bansa at naglagay ng puppet leader. Pero hindi tinanggap ng mga Afghans ang invasion na ito ng tahimik. Sumunod ang brutal na 9 na taong digmaan na minarkahan ng civil conflict at pakikipaglaban sa mga Soviets na kalaunan ay humantong sa pag-atras ng Russia noong 1989. Nasugatan ng bansa, nawalan ito ng libu-libong sundalo. At ayon sa History Channel, halos 1 milyong sibilyan, pero nanatili itong nakatayo. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, oras na ng Amerika na sakupin. Tulad ng Soviet Union, nagtagumpay itong magtatag ng malakas na presensya sa Afghanistan, pati na rin mag-install ng isang US-friendly leader at mag-train ng mga security forces ng bansa. Pero lahat ng ito ay nauwi sa wala. Pagkatapos ng halos 20 taon sa bansa, napilitan ng Amerika na mag-withdraw nang maglunsad ng assault ang Taliban sa Kabul noong 2021. Nagtagumpay ang Taliban, nag-withdraw ang Amerika at muling naitaboy ng Afghanistan para sa masama o mabuti ang mga mananakop nito.